So doon sa mga nagki-clearance ng mga 4 valve, dapat ganito yung gagawin yung mga idol yan. Pantay dapat yung filler gauge. Yan. 'Di ba? Kasi once na inisa-isa nyo yan, pwedeng hindi magkaparehas yung sukat. Ganon dito sa kabila. Okay, so kahit anong tune-up nyo, bakit maingay pa rin? Isa rin yan sa problema. So ganyan lang pag tune-up nyan. So ang ginawa kong clearance dito sa NS200 na to ay 0.8 mm tsaka 0.10 mm. Yan. Yun yung ginagawa ko dyan. Para sigurado na hindi siya ganun ka diin. Kasi pag 9, pwede naman. Pwede ka mag 7.9. Pwede rin. Nakadepende kasi yan sa tagal ng motor. Ayan, lagay natin yan ha. Yan, dapat ganyan. Smooth lang talaga yan pag hinila mo siya. Yan, lagay natin. Yun, oh. Yung parang tipong lumalaban lang siya. Okay. Tapos, higpitan nyo yung tapit. Yan. So, okay na to. Ayan. Tapos, higpitan nyo lang siya ng konti. Para, yan o. Kailangan smooth lang din. Ayun o. Smooth lang siya. Yan. Ngayon, saka maghihigpit dito sa tappet screw. Ito. Okay. Yung NS naman 200, kahit di mo siya kukontrahin, di naman sasabay yung screw niyan. Kasi matibay ang tappet screw ng ano. Yan. Tamang higpit lang din, baka maputol. Okay. So, yun. Ganun lang ang pag-tune up mga idol. So, ganun din ang gagawin mo dito sa kabila. Dapat pantay yung filler gauge. Okay, so ito. Mamaya tingnan natin kung ano yung under nito. Ayan o. Okay na. Ganda talaga ng pormahan nito. Ayan o. Napakaangas ng ano niya. Tambotso pa lang. Dalawa yan. Andar. Oh. Yun. Diba? So, okay na mga idol. Ito lang yung NS200. Oh. Yan. Napakaangas. So, shout out sa lahat ng mga naka NS200. Sa mga lahat ng mga naka Rouser. All Rouser yan. Rouser. Ito rin kasi Rouser din yan, no? Oo. Yan yung mga alaga natin mga idol. Ito. Okay.